You know, so dahil sa trending na trending ngayon, yung mga minamahal nating guro sa Pinas, so magbigay lang tayo ng konting idea kung magkano nga ba yung sahuran ng mga guro dito sa Amerika. So take note lang ha, paalala lang po. Yung sahuran dito ng mga guro ay nakadepende kung saan siya nagtuturo o kung saan siya na-assign. Kasi depende po yan sa state na tinatawag. Kasi dito sa California may kalakihan talaga yung sahod dito ng mga guro. And then sa ibang lugar naman katulad sa Texas, so pwedeng mas maliit yung sahod nila doon. Kasi nga may bracket po yan. Depende nga sa state na tinatawag nila. Then take note lang din, yung sahuran po dito ay nakadepende sa kung gaano ka nakatagal nagtuturo sa Pinas. Example, 1 year ka pa lang, so ganito yung bracket mo. So ganito yung basic mo, 2 years ka na, ganito. Basta bawat taon o kung ilang years ka na nagtuturo sa Pinas, palaki ng palaki yung bracket mo. Example, nasa 5 years ka na, so may kalakihan na yan. 10 taon ka na nagtuturo sa Pinas, may kalakihan din yan. 15 years ka na nagtuturo sa Pinas, then magtuturo ka dito, yun, may kalakihan talaga yan. Then maliban po sa kung gaano ka nakatagal nagtuturo, matik po may bracket yan, kung magkano yung sahod mo. Yung malupit pa dyan, kapag meron kang mga tinatawag na master's degree, yan. So additional pa yan sa sahod mo. Example, yung basic mo na ganito, plus dahil sa meron kang master's degree, additional ganitong sahod na naman. Then, kung meron kang doctorate degree na tinatawag nila PhD ba yon sa mga guro, mas malaki na naman yung dagdag sa sahod mo compare dun sa master's degree. So, yan yung mga posibleng ikakataas ng sahod mo. So, take note lang ha, alam nyo ba na dito sa California, yung sahuran ng mga teacher natin dito ay nagre-range ng nasa 250 up to 400,000 monthly kada buwan. Take note ha. So possible nga na yung bagong salpak mo pa lang dito. Tulad ng sabi ko, kapag may katagalan ka nang nagtuturo sa Pinas, example, mga 5 years ka na nagtuturo. So posible, unang salpak mo pa lang dito, kikita ka na o magsasahod ka na ng 300,000 kung i-convert sa Pinas. So, posible naman, kung 15 years ka na nagtuturo sa Pinas, tapos mayroon ka pang master's degree or doctoral o PhD, so unang salpak mo pa lang dito, posible, nakikita ka agad ng 400,000 mahigit kada buwan. So, take note dito po yan sa California, hindi po ito sa lahat ng school. Sa lahat ng state, hindi po yan ganon. So, iba-iba po yung parang bracket ng sahod nila. So, yan, ipakita po natin sa screen. Yan, kung nakikita nyo sa screen, yan po yung parang bracket dito sa Amerika. So, example, sa isang taon, kikita ka ng 60,000 annual or yung magiging monthly mo dyan is 5,000 mahigit. Then, kapag may katagalan ka na nagtuturo, alam mo yun, so pataas na pataas yung parang parang pataas ng pataas yung sahod mo dito. Na tulad ng sabi natin, pwede ka ditong kumita or sumahod ng 300,000 pesos, 400,000 pesos monthly dito sa US. So, tingnan nyo sa screen. So, yan yung pinapakita natin sa screen. Yan yung mga basic na sahuran dito. Then, dito naman sa kabila, tingnan nyo yan. Ito, yung nasa kabila, isa yung sikat na parang teacher dito sa US na lagi ding dumadaan sa Facebook page natin na nagbablog siya, then tumutulong din ata siya kung paano mag-apply dito. So pinost niya yan sa social media. So 65,000 dun sa kanilang district. So nasa magkano yon? Nasa 300,000 nga yon. So uulitin ko, depende yan kung gaano ka nakatagal nagtuturo sa Pinas. So eto yung mga teacher natin, mga minamahal nating guro sa Pinas, alam nyo, isa sila sa may mga pinakamalaking sahod dito sa US. Sila yung tipong kahit hindi mo na kailangan ng part-time job, hindi mo na kailangan ng double job. And then, so isa din sila sa mga, alam mo yon, yung bawal sila mag-take ng extra job kasi nakalagay sa kontrata nila. So, take note. Madami din kasi tayong kakilala na katulad dyan, master's degree na o MT kung tawagin, hindi ko alam. So master teacher ba yon? Na nandito ngayon sa US, ginibap nila yung pagiging MT nila, nagtuturo sila dito. Meron din tayong kakilala na PhD na sa Pinas, ginibap niya yon,
dito siya ngayon sa US nagtuturo. So kumikita siya ng 400,000 monthly mahigit. Sa Pinas yan. So ito yung mga kababayan natin na talagang afford dito yung tinatawag nilang cost of living. So sila yung hindi na nila kailangan ng double job, afford nila yung mga cost of living na tinatawag. So ito based lang to sa ano natin sa personal na experience. Siyempre may mga kakilala din tayong mga Pinoy na mga teacher ganon. So pag napag-uusapan yung paano ba yung magkano nga ba yung sahuran nila, nakakwento nila, then take note. Open book naman pagdating sa pagdating sa sahuran, open book naman yung mga district, pinupost nila yan sa mga social media. Then yung malupit pa dyan, kapag napunta ka sa district na mayroong tinatawag na sign up bonus, dun paldo ka dun. Mayroong mga district na pag-sign ka na ng contract, mayroon silang 5,000 sign up bonus, dun pa lang panalo ka na dun pa lang papaldo ka na So yun, ito, take note din to, legit din to. So baka yung mga kakilala mong teacher dyan, baka yung kako-teacher mo dyan, baka nag-a-apply na yan, baka on process na yan, hindi mo alam. Baka mabalitaan mo na lang sa makalawa, flight niya na, nag-post na ng story niya, o baka nandito na sa US. Yan, so tag mo na rin yung mga kakilala mo na nagbabalak mag-ibang bansa, so makapagtrabaho, makapagturo sa ibang bansa, lalong-lalo na dito sa US. So take note, disclaimer lang po. So, iba-iba yung sahuran, depende sa state, depende sa experience mo ng pagtuturo sa Pinas. So, yun lang.